Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas, at ang akala ng marami ay si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa espiritu at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak." Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ng katabi ng magandang umaga. Magandang umaga po sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, kasama kayo sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Ito na ang huling araw ng Kapaskuhan. Ang Pasko sa ating simbahan, hindi araw. Hindi lang isang araw, kundi isang season. Kapanahunan. Isang kapanahunan. Kaya nga, may mga Christmas decor pa tayo. Meron pa po ba kayong Christmas decor? O hindi naman naglagay talaga? Ito yung huling araw ng panahon ng Kapaskuhan. At magandang ating pagdiriwang sa araw na ito, ang kapistahan ng pagbibinyag ng Panginoon. Bago tayo pumunta sa ating pagninilay, nais ko munang magkwento. At ang aking kwento sa araw na ito ay tungkol sa isang pare na may problema. Tanong nyo nga kung anong problema ng pare. Yung problema ng pare, ang daming pusa sa simbahan. Minsan, no, diba yung pusa, daan-daan, ganyan, no? Ang problema ng pare, ang daming pusa sa simbahan. No? Minsan, nagkakalat ng dumi. Minsan, kamot ng kamot yung pusa, no? Miyaw ng miyaw. Naididistract yung pare sa misa. No? Problema niya, ang daming pusa sa kanyang simbahan. Kaya tinawag niya ang kanyang mga staff. Tinawag niya, no? Paano ba mawawala ang pusa? Paano ba natin matataboy ang mga pusa? Sabi nung isang staff, "Alam ko na, Father, pagpapaluin ko kaya yung mga yan para mawala." Sabi ng pare, "Ay, wag naman. Masama yun. Masama ang sakta ng mga hayop. Wag, hindi pwede yun." Sabi ng pangalawang staff, "Eto, Father, ayaw mong sasaktan, gusto mong mawala." Sabi ng pare, "Oo naman." Sabi ng staff, "Sige, ililigaw ko na lang yung mga ito." Kaya ganun nga, pumayag yung pare. No? Ginawa ng staff, niligaw ang pusa. No? Lumayo. Pero matapos ang isang araw, bumalik. Nakabalik yung mga pusa. Andyan na naman sila. No, nagmimisa yung pare, andyan na naman. No, talon ng talon sa altar.
No? Lakad ng lakad. No? Kaya sabi nung pare, hindi naman effective yung naisip mo. Hindi maganda yung naisip mo, bumalik eh. No? Sabi nung isang staff, alam ko na, Father, gusto mong mawala ang pusa sa simbahan? Sabi ng pare, oo. Ayaw mo na silang makita sa simbahan? Oo. Gusto mo, wag na silang pumunta sa simbahan? Oo nga. Yun nga yung gusto ko. Anong pwede nating gawin? Sabi ng pare, binyagan mo ang mga pusa at hindi mo na sila makikita sa simbahan. Joke po yun. Hindi nyo naintindihan? Joke po yun. Joke sana yun pero alam nyo, tila ito yung nakakalungkot na realidad na nangyayari sa mga nabibinyagan. Ano nangyayari sa mga nabibinyagan? Hindi mo na muling nakikita sa simbahan. Binyag ako ng binyag dito tuwing linggo. No? Nakita ko bang muli yung mga magulang na may dalang mga anak na nagpabinyag? Hindi. Ganyan tayo. 'Di ba? Nasan yung mga anak nyo ngayon? Tulog pa. Mamaya may misa pa. Magsisimba ba? Parang pusa din yung mga anak nyo, 'di ba? Pagkatapos mabinyagan, hindi mo na muli nakita sa simbahan. Malungkot na realidad, pero nawa magising tayo. Magising at ginigising tayo sa kahalagahan ng ating binyag. Ngayong pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbibinyag ng ating Panginoon, magandang malaman, ano ba ang isang binyag? Tingnan natin ang binyag mula sa simbolo ng binyag. Anong simbolo ng binyag? Tubig. Wow, very good. Tubig. Ang tubig sa Biblia ay naging simbolo ng iba't ibang karanasan ng tao. Balikan natin kung ano ang tubig sa Biblia. Naalala nyo pa, noong pasimula ng mundo, noong creation, anong nangyari? Ang mundo ay napaligiran ng tubig. Bagamat malawak ang saklaw ng tubig, ito ay nagpapakita ng kawalan ng laman. Sa Ingles, emptiness. 'Di ba? Imagine mo ang dagat, puro tubig, pero nagkaroon lang ng buhay nang magkaroon ng lamang dagat. Nung walang laman ang dagat, bagamat malaki ang saklaw, ito ay kawalan ng laman. Emptiness. Patay. Di ba? Isipin mo, kahit anong lawak ng tubig, pag walang lamang dagat, patay. Kaya nga, yung Dead Sea na tinatawag, alam niyo yung Dead Sea, di ba? Sobrang alat nun. Kaya walang nabubuhay. Walang nabubuhay na lamang dagat. Kaya patay, dead. Kahit ang lawak-lawak, ang laki-laki, patay. Kasi walang lamang dagat. Nung panahon ni Noe, naalala niyo ba yung kwento ni Noe? Hello, kilala niyo ba si Noe? Anong ginawa ni Noe? Yes, arko o bangka. No? Nung panahon ni Noe, ang tubig ay naging simbolo ng paglilinis. Dahil sa matinding ulan at baha, nalinis ang mundo mula sa mga makasalanang tao. Sino lang ang naligtas? Yung nakasakay sa bangka. Ang tubig ay simbolo ng paglilinis. Sabihin nyo nga po, paglilinis. Yan tandaan nyo yan. Mamaya, re-reviewin ko kayo. Paglilinis. Balikan naman natin ang kwento ng mga Israelita nang tawirin nila ang dagat. Anong nangyari sa dagat? Nahati. Very good talaga ito, no? Nahati ang dagat
at naging daan para sa mga Israelita na makatawid. Makatawid mula sa dati nilang kinalalagyan kung saan sila'y mga alipin patungo sa bagong buhay. Tinawid nila ang dagat mula sa lumang buhay patungo sa bagong buhay. Kaya ang tubig ay naging simbolo ng pagbabago. Sabihin nyo nga po, pagbabago. Ano yung number 1? Number 2? At balikan natin ang kwento ng sibatin, ang tagiliran ni Jesus. Anong lumabas sa tagiliran ni Jesus? At dugo at tubig ang dumaloy. Dumanak ang dugo at dumaloy ang tubig bago si Jesus mamatay. Kaya naman, ang tubig ay naging simbolo ng buhay. Tubig, simbolo ng buhay. Sabihin nyo nga po, buhay. Pakitingnan ng katabi. Buhay pa ba? May buhay pa ba yan? Buhusan ng tubig. Joke lang po, no? Review tayo ngayon. Ano yung 3 simbolo ng tubig? Una, paglilinis, pagbabago, at buhay. Ito ang simbolo ng tubig na siyang tumutukoy sa pagbibinyag. Isang paglilinis ng sarili mula sa kasalanan, mula sa orihinal na kasalanan, isang pagtawid mula sa lumang buhay patungo sa bagong buhay, at isang simbolo ng buhay. Kaya naman sa ating ebanghelyo, ipinapakilala ni Juan ang Mesiyas na siyang magbibinyag, na maglilinis ng kasalanan ng tao, maghahatid sa tao mula sa lumang buhay patungo sa bagong buhay. At higit sa lahat, isang taong magbibigay ng buhay. Ito ang kahulugan po ng binyag. Hindi lang pagbibigay ng pangalan, kundi higit sa lahat, pagbibigay sa tao ng karangalan. Ulitin ko po, ang binyag hindi lang pagbibigay ng pangalan, kundi pagbibigay sa tao ng karangalan. Karangalan ng ano? Na maging anak ng Diyos. Karangalan na maging anak ng Diyos. Ngunit kadalasan, nababahiran natin ang karangalang iyon. Kung minsan, nadudungisan dahil sa paulit-ulit nating kasalanan, dala ng ating kahinaan. Ngunit ganun pa man, dahil sa ating binyag, tayo ay nabibigyan ng pagkakataon na muling maging malinis sa pagtanggap ng sakramento ng kumpisal. Hindi ka pwedeng tumanggap ng kumpisal kung hindi ka binyagan. Dahil ang binyag ang simula ng lahat ng sakramento. Una at simula. Ito yung pinto para tayo makapasok sa simbahan. Kaya nga takang-taka ako sa mga tao kung bakit pagkatapos mabinyagan, hindi mo na muli nakikita sa simbahan. Bakit? Ano bang tingin natin sa binyag? Requirement? Parang ganun lang eh. No? Isipin nyo, pag-aaral, nagtapos ka ng pag-aaral, no? Nagtapos ka, nakuha mo yung diploma, pero hindi mo ginamit. Hindi mo ginamit ang iyong pinag-aralan. Hindi ka nagtrabaho. Tumambay ka lang sa bahay. Anong tawag sa'yo? Walang silbi. 'Di ba? Ano silbi ang pinag-aralan kung hindi mo ginagamit? Parang binyag. Anong silbi ng binyag kung hindi ka rin lang magsisimba? Anong silbi ng binyag kung hindi ka man magdadasal? Anong silbi ng binyag kung hindi ka
nakakapangumpisal. Kailan na lang huli makikita sa simbahan? Pag ikakasal o paglibing na? Pag birthday o pag Pasko? O kapag may hinihingi? Kaya nga minsan, hindi ko masisiri ng Diyos kung bakit tayo humaharap sa pagsubok para man lang bumalik sa simbahan. Kaya nga 'di ba, yung mga sinusubok, ano sinasabi natin? Bumalik ka kasi sa simbahan. Magdasal ka na uli. Yung mga sinusubok, tinatanong natin, nagsisimba ka pa ba? Nagdadasal ka pa ba? Maring yan ang paraan ng Diyos para ikaw ay tawagin muli. Pero hindi mo kailangan magkasakit. Hindi mo kailangan mamroblema o dumaan sa pagsubok para lang bumalik sa simbahan. Dahil ang tanging dahilan, kaya ka babalik sa simbahan. At ang tanging dahilan, kaya ka balik ng balik sa simbahan ay dahil ikaw ay binyagan. Hari nawa, hindi masayang ang ating binyag nang dahil lang sa hindi natin pagbalik sa simbahan. Dahil ang binyag ay simbolo ng tatlo. Tatlo. Simbolo ng paglilinis mula sa orihinal na kasalanan. Pangalawa, simbolo ng pagbabagong buhay. At higit sa lahat, simbolo ng na maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Paanyaya, sa darating na linggo, January 19 ay ang kapistahan ng banal na sanggol o Viva Santo Niño. Ang atin pong mga gawain ay ang mga sumusunod. Ang banal na misa ay sa ika-6 ng umaga at ika-9 ng umaga. Sa ika-12 ng tanghali ay ang registration para sa mga bata. Sa ika-1 ng hapon ay ang katesismo na susundan naman ng Children's Mass sa ika-2 ng hapon. Pagkatapos ng misa ay ang prosesyon para sa karangalan ng Santo Niño. Mayroon pa rin po tayong banal na misa sa ika-6 ng gabi. Sa araw ding ito tayo po ay mamamahagi ng mga candies, biscuits, cupcakes, at juice para sa mga bata. Sa mga nais pong magbigay, maaari pong dalhin sa opisina ng ating parokya. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Nais ko rin pong kunin ng pagkakataong ito na pasalamatan ang lahat ng mga taong nagbigay ng kanilang tulong, donasyon, noong panahon ng Kapaskuhan. Huling araw na po, simula po noong simbang gabi. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-alay, ng mga Christmas balls, mga parol, lahat po, lahat ng mga pamisa, mga sponsors. Maraming salamat po sa inyong lahat. At higit sa lahat, salamat sa lahat ng mga nagbigay ng mga Christmas gift na naipamahagi natin sa ating mga kapatid na nangangailangan. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.